Sa social media, madalas nating nakikita ang mga taong palaging nakangiti, nagbabakasyon, kumakain sa magagandang lugar at tila bagang perpekto ang kanilang buhay. Dahil dito, madaling isipin na wala silang problema at mas masaya sila kaysa sa atin. Ngunit ang totoo, ang social media ay maliit lamang na bahagi ng kanilang buhay. Ang mga sandaling pinili nilang ipakita sa publiko. Hindi natin nakikita ang mga gabing umiiyak sila dahil sa problema sa pamilya. Hindi natin naririnig ang kanilang pagtatalo sa kanilang asawa o kasintahan. Hindi rin natin alam kung gaano kabigat ang kanilang dinadala sa trabaho. Kung gaano sila napapagod para lamang maitaguyod ang kanilang pamilya. O kung ilang utang ang pilit nilang binabayaran habang patuloy silang ngumingiti sa harap ng ibang tao. May mga taong masaya sa larawan, ngunit pagdating sa bahay ay tahimik na lumuluha. May mga taong palaging nakakatawa sa kanilang mga post, ngunit sa totoong buhay ay unti-unti nang nauubos ang kanilang lakas dahil sa stress, pagod at mga problemang hindi nila maibahagi sa kahit kanino. Kaya huwag nating gawing batayan ang social media sa paghusga kung sino ang tunay na masaya. Ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa dami ng likes, followers o magagandang larawan. Mas mahalaga ang kapayapaan ng isip, maayos na relasyon, mabuting kalusugan at tahimik na pusong marunong magpasalamat kahit maraming pagsubok. Sa halip na mainggit sa mga nakikita natin sa online, mas mabuting pagtuunan natin ng pansin ang ating sariling buhay. Lahat ng tao ay may laban na hindi nakikita ng iba. Ang ngiti sa larawan ay maaring totoo, ngunit maaari ring nagtatago ng sakit, pagod, pangamba at mga problemang hindi kailanman ipinapakita sa kamera. Tandaan, hindi lahat ng mukhang masaya ay wala ng problema. At hindi rin ibig sabihin na tahimik ang isang tao ay wala na siyang pinagdaraanan. Kaya maging mabait tayo sa isa't isa dahil bawat tao ay may dalang kwentong hindi natin nakikita.